Good evening po, mga minamahal po naming mga kapatid sa Panginoon, mga kamanggagawa ko po sa ubasan ng Lord, mga kaibigan natin mga pastors at mga ministers. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa gabi pong ito ating tatalakayin itong napaka-interesting na topic na napapanahon. Mga kapatid, yung ipangako ko na pag-aralan natin yung the two lamb beasts of Revelation 13. Ang dalawang beasts no, sa Revelation 13, kasi po maraming nagkakamali po rito. Ang totoo, tinignan ko ito sa iba't ibang mga ngaral, iba po ang paniniwala nila. Hindi nila makuha itong second beast. Ang sabi ng iba, ang beast daw ay ang Amerika. Nakita ko ito sa aral po ng mga iba-ibang pastor na Amerika daw ang halimaw o beast. Ang sabi naman ng iba, si Obama raw o si Elon Musk, marami po silang palagay. Meron namang narinig din ako, ang beast daw ay magmumula sa Israel. Mga kapatid, lahat pong ito ay kumokontra sa banal na kasulatan. Dahil sa gabi ito, makikita natin, letra por letra sa Bible, kung saan magmumula ang second beast. Alam ko ang first beast, alam ko yan talagang alam na ng lahat mga kapatid. Pero itong second beast, importante po na maunawaan natin kung saan siya magmumula. Ayon sa Biblia, hindi po sa Israel. Hindi po siya sa Amerika. At ito po ang tatalakayin natin sa gabi ito. Pakibuksan po natin itong ating mga Bible sa Revelation 13, itong ating mga text na babasahin. Revelation 13, Revelation 17, Daniel chapter 7, chapter 9, Sicaraya. Dito po tayo kukuha ng mga aral. Ayon sa napag-aralan po natin nung nakaraan, ang pag-aaral sa Bible, sabi ng Bible, sabi ng Panginoon sa Isaiah 28, to whom, sabi niya, sino ang bibigyan niya ng knowledge? Whom shall he teach knowledge? Sino ang bibigyan niya ng kaalaman? Sabi ng Panginoon. Them that are weaned from the milk and drawn from the breast. Sabi ng Biblia, yun daw ang bibigyan ng Diyos ng karunungan o kaalaman. Ibig sabihin, yung mga hindi na po baby Christian, yun po ang bibigyan ng Lord ng knowledge. For precept must be upon precept, sabi ng Isaiah. For precept must be upon precept. Ano yung precept? A commandment. Line upon line, line upon line, here a little, and there a little. Ganito po ang pamamaraan ng Panginoon. Here a little, minsan po ang mystery na nasa Book of Revelation, ang kasagutan niya nasa Book of Daniel o Book of Sicaraya o Isaiah, Ezekiel. Ganyan po, here a little and there a little. Kaya ang Biblia ang magpapaliwanag sa kanyang sarili. At ito ay makikita natin kapag tayo po'y ginagabayan ng Holy Spirit, mga kapatid, ito po ay masasabi kong isang kaloob din po ng Diyos. Isang kaloob ng Panginoon, ang wisdom, no? Yung maunawaan natin ang mga mystery. Ayan po ay mga gift. Alam natin yung 9 gifts of the Holy Spirit. Merong wisdom, merong knowledge, prophecy, at iba pa, no? Kaya mahalaga po ang karunungan. Ipakikita ng Holy Spirit sa atin, ito pong mga mystery sa banal na kasulatan. Dahil revealed na po. Kaya nga may Book of Revelation, ibig sabihin ng Revelation, hango sa salitang reveal, mga kapatid. Kabaligtaran ng to hide, no? Ang ibig sabihin niyan, to unfold, to show. Yan ibig sabihin po, pinahayag na po ng Lord sa atin. Kailangan lang natin ang wisdom ng Holy Spirit para makita natin yung mystery. Okay? Okay, tuloy na po natin ito dahil medyo mahaba-haba po itong Revelation 13. Mahaba-haba po ito kasi papaliwanag natin itong little horn,
Di ba? Meron pong isang maliit na sungay na lumabas sa 10 sungay. Ang halimaw ay may 10 sungay. Alam nating lahat na ang sungay ay hindi literal na sungay. Yan po ay, sabi ng angel, yan ay 10 hari. Ibig sabihin, 10 authority. Okay. Beginning verse 1. Revelation chapter 13, beginning verse 1, ganito po ang sinasabi. And I stood upon the sand of the sea, and saw a beast rise up out of the sea. Out of the sea. Galing, nakita ko, umahon sa karagatan o sa dagat. Having 7 heads and 10 horns. And upon his horn, 10 crowns. And upon his heads, the name of blasphemy. Okay? Verse 2. And the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet were as the feet of a bear, and his mouth as the mouth of a lion, and the dragon, sino ang dragon? Si Satan. And the dragon gave him his power, and his seat, and great authority. Di na po, itong beast na ito ay binigyan daw ni Satanas ng great authority sa lupa. Makikita natin ang taong ito, isa lang po ang taong nagtataglay ng ganitong kagrabing authority, no? Sa mundo, halos lahat ng mga world organizations, siya po ang chairman. Sabi nito, and I saw one of his heads as it were wounded to death. And his deadly wound was healed, and all the world wondered after the beast. And they worshipped the dragon, sinamba nila si Satanas, which gave power unto the beast. And they worshipped the beast, saying, Who is like unto the beast? Who is able to make war with him? Okay? Verse 5. And there was given unto him a mouth speaking great things and blasphemies, and power was given unto him to continue 42 months. Binigyan daw po siya ng Panginoong Diyos ng power na magpatuloy ng 42 months, which is equivalent to 3.5 years. Kalahati ng 7 years. Ano po? Dahil magkakaroon po ng, alam nating lahat, yung laging sinasabi ng iba na magkakaroon ng 7 years, Great Tribulation. Nakasulat dito sa Bible po, 7 years peace covenant ng Antichrist, ang kapatid. 7 years po yung peace covenant ng Antichrist, ayon sa Book of Daniel. Kaya, lilinawin natin mabuti, wala pong nakasulat sa Bible na 7 years Great Tribulation. Ang tribulation po actually, ibubuhos ng Lord sa panghuling 3.5 years ng 7 years peace covenant ng Antichrist. Dahil yung unang 3.5 years, magpapanggap po siyang advocate ng kapayapaan. Sabi ng Daniel, He shall destroy wonderfully, and by peace shall destroy many. Ang magiging sandata ng Antichrist, sabi rito, ay kapayapaan. Darating yan sa isang bansa, peace, 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 peace be with you all. Mga kapatid, magpapanggap siyang advocate ng kapayapaan, magpapanggap siyang, kumbaga, at ang isang tandaan niyan, lilitaw yan. Kailan lilitaw, mag-a-appear ang Antichrist? Sa panahon ng kaguluhan. The Antichrist will rise during global crisis or global chaos.
lilitaw ang Antichrist sa panahon po ng mga digmaan, mga kaguluhan sa mga bansa. Mga kapatid, tutuloy ko po itong gagawin ng first beast, no? Itong unang halimaw. Tuloy ko po, and they worship the dragon which gave power unto the beast. And they worship the beast. Sasambahin daw ng mga tao ang beast o ang halimaw na ipoposes ni Satanas sa last days. Sa huling panahon, ayon sa Biblia, pahintulutan po ng Diyos na maghahari ang lingkod ni Satan na beast. Siya po ang taong mapoposes ni Satan. Kumbaga parang magre-reincarnate muli si Satan sa taong yan at siya maghahari ng 3 taon at kalahati. Yung 42 months, 3.5 years po yun. Sabi rito, sabi ng mga tao, who is like unto the beast? Who is able to make war with him? And there was given unto him a mouth speaking great things, and blasphemies, and power was given unto him to continue 42 months. Kaya 3 taon at kalahati. Yung ibibigay ng Diyos na kapamahalaan sa kanya sa lupa. Mamamahala siya sa buong daigdig. Ayon sa Biblia, ito ang unang beast. Dalawa po ang beast dito. Ang unang beast, alam nating lahat, leader ng relihiyon yan, mga kapatid. Lalaging nagpapanggap na advocate ng kapayapaan. Mga kapatid, no? Pero ang totoo, Antichrist po sila. Ang unang beast sa Bible ay tinatawag na the Antichrist o Antichrist. Yung ibig sabihin ng anti o anti. Nagmula po sa salitang Griego yan ang ibig sabihin against. Against Christ. Kakalaban siya kay Kristo. Kaya dapat po natin malaman, mga kapatid, ang isang mangangaral, kapag lumalaban yan sa aral ni Kristo, ang tawag diyan Antikristo o Antichrist. Tulad niya, sinasabi niya na hindi raw kasalanan ng rebulto, binabawal ng Diyos yan sa 10 Commandments. Kaya nga nilagay ng Lord sa number 1, sa 10 Commandments, number 1 at number 2, wag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin, sabi ng Diyos. Huwag kang gagawa para sa iyo ng anumang larawan o rebulto, ng anumang inanyuhang nasa langit man. Huwag mong igawa ng rebulto. Nasa langit man. Sino bang nasa langit? Ang Diyos. Kahit nasa langit, huwag mong igawa ng rebulto, sabi ng Lord. O sa lupa. Sino ang nasa lupa? Mga tao, mga apostoles. Huwag kang gagawa. Huwag kang luluhod sa harap nila. Sapagat ako'y Diyos na mapanibughuin, sabi ng Diyos. Bawal po sa Diyos ang gumawa ng rebulto para luhuran o prosesyon. Sabi ng Lord, huwag nyo silang paglilingkuran. Kaya nga pinuprosesyon pinaglilingkuran, inaawitan. Pero ano yung gawa ng tao? Walang kwenta, sabi ng Biblia. Dati po akong ganyan. Ako hindi ko kinakaila. Dati po akong relihiyoso rin. Pag may prosesyon sa amin, isa ako sa bumubuhat sa mga Diyos, sa mga rebulto. Dahil nung araw ako'y bulag, hindi ko pa alam itong salita ng Diyos. Na yun pala'y kinapopootan po ng Diyos. Ngayon, sabi nila, hindi raw kasalanan ng rebulto, kaya Antichrist sila. Hindi tayo pwedeng tirahin kasi totoo ang sinasabi natin. Sabi nila, ano lang yan, larawan lang yan, parang litrato ng iyong ina para maalala mo siya. Hindi po ganun ang Diyos. Huwag tayong gagawa ng anumang reasoning, no? O anumang dahilan para ipilit po yung ating sariling pangunawa. Hindi papasa sa Diyos po yon. Tapos na ang Bible, sabi ng Lord, huwag kang gagawa, period. Huwag kang luluhod sa kanila, period. Ang gagawa nito ay parurusahan ko, sabi ng Diyos. Kaya nga po maraming tao nakalugmok sa mga sakit at karamdaman at kahirapan dahil po sa Diyos-Diyosan. Ayaw ng Lord yan. Kaya yun po sila. Sabi nila,
Sabi ng Panginoong Jesucristo sa Matthew 25, 23, kung ako nagkamali, wag kayong tatawag ng Panginoon kanino mang tao sa lupa. Huwag kayong tatawag ng Panginoon kanino mang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong Panginoon, walang iba kundi si Kristo. Amen. Ngayon, sino ang nagpapatawag ng Panginoon? Iisa lang po ang nagpapatawag ng Panginoon. Sila. Alam niyo po dito sa amin, ang tawag nila sa mga pari ay mga among. Among. Kasi naging disipulo ako ng among eh. Ako po'y nag-seminar nung araw sa mga among kasi sa tinatawag nilang among, ginagawa nila kaming debater ng ating nakagisnang reliyon. Alam niyo mga kapatid, ang tawag namin sa kanila mga among. Among, uwi na po kami. Among, good morning. Among. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng among? Ito'y salitang Kastila na ang ibig sabihin, Panginoon. Ayaw ng Diyos, sabi niya, huwag kayong tatawag ng Panginoon o Lord, kanino mang tao sa lupa. Sapagkat iisa lamang ang inyong Panginoon at walang iba kundi si Kristo, ang Panginoong Jesucristo. Yun, ginagawa nila, nagpapatawag sila ng Panginoon. Hindi ba anti-Christ yun? Amen? Kaya kapag ikaw ay anti-word, you are an anti-Christ. If you are an anti-word, kapag kinakalaban mo ang salita ni Kristo, nilalabag mo, kinokontra mo, ang tawag sa iyo, anti-Kristo. Kaya maliwanag po yon. Hindi po tayo naninira kasi ang paninira, yung walang batayan. Pero kapag sinasabi mo lang yung totoo, ini-enlighten mo po yung isip ng ating mga kababayan para sila maligtas. Sabi ng Bible, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. Dito po ako lumaya. Nang maunawaan ko ito, pinangaral sa akin yung Ten Commandments, naunawaan ko na. Mula noon, hindi na ako lumuhod sa mga Diyos-Diyosan. Ayaw pala ng Diyos. Yung tawag yan, Antichrist. Yung mga lumalabag sa salita ni Jesus. Kaya yung unang halimaw na leader ng relihiyon, Antichrist po yun. Dahil sa mga teaching nila. Hindi lang sa magiging papel niya bilang first beast. Isa pang malaking kasalanan nila sa Panginoon, yung sabi ng ni Jesus, at huwag kayong magpapatawag ng Father, kanino mang tao sa lupa. Siguro po babasahin ko ito para sa ganun po, makita naman ito ng ating mga kapatid po, ng mga baguhan. Tignan natin itong sinabi ng Panginoong Jesus. Kasi mga kapatid, importante ito. Okay? Verse 8. Okay. But sabi rito, Rabbi, huwag kayong tatawag ng Rabbi. And call no man your father upon the earth. Verse 9. 23, verse 9 ng Matthew. And call no man your father upon the earth, for one is your Father, which is in heaven. Huwag kayong tatawag ng Father, kanino mang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong Father, ang inyong Diyos na nasa langit, ang Ama. Mga kapatid, sino pong nagpatawag ng Holy Father? Di ba ang leader ng relihiyon? Yung kanilang leader sa Vatican, nagpapatawag siya ng Holy Father. Mga kapatid, napakalaking kalapastanganan po niyan. Hindi po, sabi ng Panginoong Hesus, huwag kayong tatawag kanino mang leader ng relihiyon na Father. Lalo na siya nagpatawag siya ng Holy Father. Diba? Nang dumating siya sa Pilipinas, anong nakalagay sa NAIA? Welcome, Holy Father. Yun po'y abomination niya sa harap ng Diyos. Karumal-dumal yon sa paningin ng Diyos. Sabi ng Lord, ako'y Diyos na mapanibughuin o seloso. Kaya, ang tawag sa kanila, Antichrist, anti-word. Pag kinakalaban mo ang salita ni Jesus, kinokontra mo, ang tawag yan, Antichrist. Kaya, ito po, tuloy ko, no? Hindi pa po yan maliit na bagay ito kung titingnan natin yung mas malaki. Kaya dito po, sa ang first beast, makikita natin, nagbula siya sa tubig.
sabi ni Apostle John, nakita ko siya, umaahon siya mula sa karagatan. Ano ba ang karagatan, mga kapatid? Pinag-aralan na natin yan nung una. Ang karagatan ay pinaliwanag ng angel sa Revelation 17. Di po ba? Anong sabi ng angel? Maganda siguro, babasahin ko po. Sabi ng angel sa Revelation 17, ito po, verse 15. And the angel said, the waters which thou sawest, ang karagatan, no, yung tubig, where the whore seated, are peoples, multitudes, and nations, and tongues. Ang linaw, ang karagatan pala sa vision na nakita ni John, na umaahon sa karagatan itong Antichrist, itong beast na may 10 sungay, ang ibig sabihin ng mga tubig, naghahari siya sa maraming tubig, maraming tao, peoples, multitudes, nations, iba't ibang bansa, and tongues. Magmumula siya. Ibig sabihin, napakalaki ng kanyang popularity, napakalaki ng kanyang, alam nyo na, domain, no? Yung kanyang jurisdiction, domain. Marami siyang follower sa buong mundo. Kinikilala siya, mga kapatid, bilang talagang sugo ng Diyos. Pero mga kapatid, sabi ng Biblia, magdadala siya ng deception. Nakakatakot itong mangyayari sa last days. Kaya nga sabi ng Bible sa Revelation 18, magtataka ang buong mundo pag nakita nilang nangyari sa, alam nyo na, sa Vatican, wawasakin niya ng 10 sungay. Bobombahin po yan. Darating ang judgment ng Diyos sa Vatican, sa isang iglap lang, sa isang araw, magiging abo ang Vatican City. Bobombahin po yan ng nuclear, mga kapatid. Kung babasahin yung Revelation 18, magiging abo ang Vatican City na kung saan nandoon ang unang halimaw, leader ng relihiyon. Sabi rito, itutuloy ko po, ang karagatan, ibig sabihin, magmumula siya sa maraming tao. No? Yung pangalawang beast, umahon mula sa lupa, hindi sa tubig. Makikita niyo sa verse 11, Revelation 13:11, saan nagmula yung pangalawang halimaw? Sa lupa. Anong ibig sabihin nun? Hindi kasing laki ng unang halimaw, itong pangalawang halimaw. Dahil magiging kanang kamay niya lang ito, executioner na niya lang. Siya ang executioner ng unang halimaw. Siya po ang mag-execute ng kanyang mga utos para sakupin ang buong daigdig at magtatak ng 666 sa noo at kanang kamay ng lahat ng tao. Siya po ang magtatatak ng Mark of the Beast o 666. Kaya mga kapatid, lahat ng gagawin ng pangalawang halimaw ay magmumula sa unang halimaw. Ito po, tuloy ko po yung, dito muna tayo sa first beast. Unang halimaw muna, itong Revelation 13, para maunawaan natin mabuti itong, ito po unang halimaw, alam nating lahat, may edad ito, no? May edad ito. Hindi na siya katulad ng mga generals, ng mga warrior pa. Kaya, ang unang halimaw, ibibigay niya sa pangalawang halimaw ang kanyang kapangyarihan. Yung power ni Satan na nasa kanya, ibibigay niyang lahat sa second beast. Kaya nga yung pangalawang halimaw, magkakaroon ng kapangyarihan. Magpababa siya ng apoy mula sa langit sa paningin ng mga tao para dayain niya ang lahat ng nananahan sa lupa. Okay? Tingnan po natin ito. Ito ang medyo bigyan natin ng pansin, mga kapatid. Itong verse 7. Alam niyo ba ng unang halimaw, makikidigma sa church? Ito po, medyo controversial ng konti ito, pero magbibigay po ako ng revelation na binigay ng Lord sa atin. No? Sabi rito, and it was given unto him to make war with the saints, and to overcome them.
Maliwanag ito mga kapatid. And power was given him over all kindreds and tongues and nations and nations. Anong sabi? Binigyan daw siya ng Panginoong Diyos, pinahintulutan, no? Pansamantala lang. Binigyan siya ng kapamahalaan sa lupa sa lahat ng lahi, sa lahat ng kindred, sa lahat ng wika sa buong mundo at sa lahat ng mga bansa, to all nations. Binigyan siya ng kapamahalaan. Power was given him over all nations. And it was given unto him to make war with the saints. Ito ang medyo paghandaan natin mga kapatid. Magkakaroon po ng digmaan ng Antichrist at ang church sa huling araw. Hindi naman barilan, hindi naman digmaan na ito po'y persecution. Ito po'y discrimination. Dahil maghahari siya sa mundo, mga kapatid, hahawakan niya ang gobyerno, magkakaroon ng one world government and one world religion. Anong mangyayari? Mga kapatid, he shall make war with the saints. Kaya nga yung mga saints, sabi rito, and to overcome them. Ma-overcome niya ang mga saints. Sino ba ang mga saints? Ang church of the living God. Ang saints, 1 Corinthians 1:2, lahat ng believers kay Kristo na nahugasan ng banal na dugo ni Jesus at nasanctify, called to be saints. Tinatawag silang mga saints. 1 Corinthians 1:2. Maliwanag po yan. Yan ang mga saints. Kayo ang tinatawag ng Lord na living saints, mga buhay na santo at buhay na santa. Amen. Ibig sabihin ng saint sa Tagalog, banal. Sa English, saint. Sa Kastila, santo. Sa Pilipino, sa Tagalog, banal. Ibig sabihin, pinatawad na ng Diyos ang ating mga kasalanan. Kapag pinatawad ka ng Diyos, malinis ka na. Ang tawag sa iyo, banal ka na. You are a saint of God. Kaya nga mga kapatid, nung unang panahon, ang tawag ni Apostol Pablo at Pedro sa mga believers, hindi Christian. Ang tawag nila sa mga believers, saints. Binabati kayo ng mga saints sa Corinto. Sabi niya, binabati kayo ng mga saints sa Efeso. Diba? Kaya, ibig sabihin ng saint, mga anak ng Diyos. At makikidigma ang Antichrist sa church and to overcome them. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus sa aklat ng Mateo 24, Matthew 24. Maliwanag ang sabi ni Jesus, napakaliwanag ditong sinabi niya. Mga kapatid, babasahin ko sa inyo. Kaya sinabi ni Lord ang dapat nating gawin pagdating po ng tribulation ng church. Maraming nagsasabi na mga preacher, hindi raw dadanas ng tribulation ng church. Mga kapatid, napaka baby Christian naman yan. Hindi po totoo yan. Sinabi ni Jesus sa Book of John, in this world, you shall have tribulation, sabi ni Jesus sa mga Kristiyano. But be of good cheer. I have overcome the world, sabi ni Jesus. Pero hindi nyo maialis yung sinabi ni Jesus, in this world, you shall have tribulation. Kaya ang church, ang mga Kristiyano, dadanas din ng tribulation. Pero, yung tribulation na matitiis, hindi po great tribulation. Dalawa po yan. May tribulation na matitiis ang church, at yung great tribulation sa mga sinners na yan. Hindi na sa church yun. Dahil pagbagsak ng great tribulation, wala na ang church. Amen. Yung matitiis lang po ang dadatnan ng church. Para ano? Ito ang magiging tinatawag na purging time. Purging time. Dito, ito ang gagamitin ng Lord, yung mga pag-uusig na yan. Gagamitin ng Lord para iperpekto ang mga banal. Para lalo silang maihanda ng Lord sa nalalapit niyang pagbabalik. Okay, babasahin ko po sa Matthew 24, itong babala ng Panginoong Jesucristo
pagdating ng tribulation ng church. Sabi ng Panginoon, mula po dito sa verse 15, 24:15 ng Matthew. Jesus said, "When you therefore shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place," parenthetically, ito, makikita mo, napakahalaga nito. "Whoso readeth, let him understand." Ang linaw, Binigyang din ng Panginoon ito. Sabi niya, ang nagbabasa nito, unawain niyang mabuti. Sabi ni Jesus. Dahil meron pong pinapakita ang Lord dito na dapat gawin ng church sa panahon ng tribulation. Sabi ni Jesus, susunod na verse 16, "Then, let them which be in Judea flee into the mountains." Sabi ni Jesus. Lahat kayong nasa Judea. Ano ba ang Judea? Syudad. Lahat kayong nasa syudad, tumakas kayo sa kabundukan. Magkakaroon ng exodus ang church para hindi sila matatakan ng 666 ng Antichrist, mga kapatid. Kasi ang peace covenant ng Antichrist is 7 years. Mga kapatid, no? Pag tinalakan natin ang Daniel 70 weeks, makikita mo rito kung saan magaganap ang rapture, kung saan kukunin ng Lord. Pag hindi na matiis ang kahirapan, darating ang Lord para kunin ng church at ibagsak ang Great Tribulation sa pagkatapos. Kayong nasa syudad, tumakas kayo sa kabundukan. Ganon din ang gagawin ng Lord sa Israel. Pag pinadala ng Lord ng 2 propeta, anong sabi ng Lord? Padadalang ko kayo ng 2 pakpak ng agila para itakas kayo sa kabundukan, sabi ng Lord. Bakit sa kabundukan? Para maligtas sa pag-uusig ng dyablo. Walang pagkakaiba sa panahon ng church. Dahil ang church, ito ang ira-rapture po ng Lord. Ibang setting lang Lord sa Jewish, sa mga Jew, ibang ang pagkuha ng Lord sa church. Kukunin tayo ng Lord sa tinatawag na rapture, no? O tinatawag na pagdagit, snatching away of the saints. Mga kapatid, kaya ipe-perfect ng Lord ang church. Maliwanag po ito, kaya sabi rito ng Panginoon, meron talagang tinatawag na tribulation ng church. Sinabi ni Lord yan In this world, sabi niya sa mga alagad, in this world, you shall have tribulation, sabi ni Jesus. Hindi niya sinabing great tribulation. Kasi yung great tribulation, sa mga makasalanan yon, sa mga maiiwan sa rapture, para yon. No? Magkakaroon kayo ng tribulation sa mundo. Sabi ng yung matitiis. Sabi niya. Ngayon, ano sabi ng Lord? Ngunit huwag kayong matakot, laksan niyo ang inyong loob, sapagkat dinaig ko na ang sanglibutang ito. Amen. Sabi niya, meron pa sinabi sa Mateo ngunit alang-alang sa mga hinirang ng Diyos, sa mga chosen people, paiiklin ko ang inyong tribulation, sabi ng Lord. Yung matitiis lang po ang daabutan ng church. Kaya nga mga kapatid, mahalaga po ito. Kaya nga sa church, dahil meron kaming lupain sa kabundukan, meron pong, pero maliit kaunti, hindi pwede para sa taniman ng maraming Kristiyano, kasi maraming kapatiran, hindi pwedeng, ang 30 hectares, kulang na kulang. Kailangan ng church siguro more or less mga 500 hectares para lahat ng Kristiyano pwedeng magtanim. Darating ang panahon, yan ang ligtas na lugar. Ang Antichrist, ang hahanapin niyan, glory. Sambahin siya ng tao. Puro syudad ang pupuntahan niyan. Hindi pupunta sa kagubatan ang Antichrist. Kung sakaling dumating ang tribulation period na yan, magkaroon ng pag-uusig, i-discriminate ang mga Kristiyano, alalahanin niyo po itong aral na ito na sinabi ni Jesus. Kayong nasa syudad, tumakas kayo sa kabundukan. Mga kapatid, dahil magkakaroon ng one world government, maghahari ang Antichrist ng 42 months sa mundo, pahintulutan ng Diyos. Kaya lahat ng Kristiyano magsasama-sama, magkakaisa, para magkaroon tayo ng sariling Goshen na kung saan ligtas sa Antichrist at doon hihintay ng rapture, mga kapatid. Kaya nga, ito po ang sabi ng Lord.
Tuloy ko po yung Revelation 13. Revelation 13, praise the Lord. Revelation 13, okay, and all that dwell on the earth shall worship the beast. Lahat daw ng nananahan sa lupa, sasambahin nila ang beast. Whose sabi niya, whose names are not written in the book of life of the Lamb from the foundation of the world. If any man have ear, let him hear. He that leadeth into captivity shall go into captivity. He that leadeth into, sabi niya, he that killeth with the sword must be killed by the sword. Here is the patience and the faith of the saints. Verse 11, ito na yung second beast. Ito na po. Ito ang hindi nakuha ng mga nakita kong nangaral dito. Ang sabi nila, ang Antichrist daw na pangalawang beast ay ang Amerika. Wala po sa Bible yon, mga kapatid. Sabi naman ng iba, ito raw si Obama o kaya si Trump, Donald Trump, ang presidente ng Amerika. Ang sabi naman ng nabasa ko kanina, ito raw ay magmumula sa Israel. Sa isang tribo ng Israel. Malabo po yun, mga kapatid, dahil nasa Bible mismo kung saan magmumula ang second beast. Hindi po siya Amerikano, lalong hindi Israel. Amen. Okay, mamaya babasahin natin. Tuloy ko lang po itong 11. And I beheld another beast. Ito yung another beast, yung pangalawa, no? Alam na natin yung unang beast, leader ng reliyon, no? Na Antichrist, lumalaban sa aral ni Kristo. Nagpapasamba ng Diyos-Diyosan, ayaw tanggalin ng mga Diyos-Diyosan, Antichrist yan. Nagpapatawag ng Holy Father, Antichrist yan. Nagpapatawag ng Among o Panginoon, Antichrist po yan. Kilala na natin yon. At kung babasahin mo ang Revelation 17, makikita mo yung 7 clues kung sino siya. At ito, kung loloobin ng Lord, next meeting, tatapik natin yung the Great Babylon, the mother of harlots. I-share ko ito, makikita nyo lalo, makikilala nyo lubos dito yung first beast. Dahil may 7 clues, mga clues, no? Nakalagay dito, ang unang clue, lasing siya sa dugo ng mga martir kay Jesus. Drunken with the blood of the saints and with the martyrs, with the blood of the martyrs of Jesus. Lasing daw siya sa dugo ng mga martir kay Jesus. Marami siyang pinatay na mga apostol. Saan ba pinatay si Apostol Pablo? Hindi ba sa Roma? Si Apostol Pedro, hindi ba sa Roma? Halos lahat ng apostol pinatay ng Roman Empire. Amen. At yun ay nasa history. Kaya nga, lasing siya sa dugo ng mga banal kay Jesus. San pinatay ang libo-libong Kristiyano? Pinakain sa mga leon, sa mga coliseum, sa mga arenas. Pinakain ng buhay sa mga leon. Pinugutan ng ulo. Sinunog ng buhay. Di ba sa Rome? Lasing siya sa dugo ng mga banal at mga martir kay Jesus. Kaya makikita mo yung clue, alam na siya ang tinutukoy ng Lord. Iisa lang naman ang pumatay sa maraming apostol, Roma. Kaya nga, hindi magkakamali ang Revelation 17 kung sino itong unang halimaw, talagang siya talaga, dahil Antichrist. Kaya minsan, mga kapatid, ito po ay, meron tayong batayan sa Bible. Hindi po ito paninira, kundi pagpapahayag lang po ng katotohanan, mga kapatid. Kaya nga sabi ng Panginoon, come out of her, my people, sabi niya sa Babylon. Lumabas ka sa kanya bayan ko. Come out of that organization so that that you be not partaker of her sins and that you receive not of her plagues. Para hindi mo tanggapin ang kanyang mga salot. Hindi ka madamay sa kanyang kasalanan. Pinapalabas tayo ng Lord sa Great Babylon at alam natin na ang Great Babylon ay walang iba kundi ang
pinakamalaking reliyon. Amen. Kaya mga kapatid, wala pong walang argumento po yan. Napakalinaw niyan. Alam nating lahat yan. Ngayon, ang problema itong pangalawang halimaw. Dahil sabi nila, Amerika raw ito. Hindi po. Sabi naman ng isang preacher kanina, ito raw ay galing sa Israel, ang second beast. Sabi pa ng isa, alam nyo ang little horn, may lumitaw na maliit na sungay sa 10 sungay, yan daw ang Antichrist. No. Ang tawag sa kanya, the false prophet. Ang unang halimaw, yun ang tatawagin ng Bible na the Antichrist o Antichrist. Yung kanang kamay niya, yung second beast, ito ang tinatawag niyang the false prophet. Pinakamagiging propeta ng unang halimaw na mag-execute ng lahat ng kanyang utos. Ipagagawa pa nga siya ng rebulto para sambahin, ipasasamba niya. Gagawa siya para sa unang halimaw. Yun po ang kanyang magiging pinakatrabaho. Kaya mga kapatid, para maging malinaw na po, hindi balabaliktad, maliwanag po yan, no? At alam natin, ang unang halimaw, may edad na yan. Amen. At yan po'y uupo na lang sa trono. Sabi ng Biblia, ikalawang Thessalonica 2:2, magpapanggap siya ang Diyos. Kakalabanin niya lahat ng sinasabing Diyos. Kakalabanin niya lahat ng sinasambang Diyos. Kakalabanin niya ang Diyos ng mga Muslim. Kakalabanin niya ang Diyos ng mga Hindus. Kakalabanin niya ang Diyos ng mga Kristiyano. Mga kapatid, kakalabanin niya si Jesus. Lahat, kakalabanin niya lahat ng sinasamba. At itatanyag niya na ang kanyang sarili ay Diyos. Ang linaw, ano po? Nasa Thessalonica, chapter 2. Second Thessalonians, chapter 2. Maganda babasahin ko. Who opposeth and exalted himself above all that is called God, and that it is worship, and that he as God, seated in the temple of God. Uupo siya sa templo ng Diyos sa Jerusalem, sa Israel, showing himself that he is God. Linaw. Mga kapatid, magpapanggap siyang Diyos, tatanyag niya ang kanyang sarili. Papasok sa Israel, uupo sa templo ng Diyos. Ito na po yung panahon ng paghahari niya sa 42 months. Papasok na siya sa Israel at uupo sa temple of God. Verse 8, sabi rito, and then shall that wicked be revealed. Iahayag ng Diyos ang masamang ito, sabi niya, itong Antichrist, whom the Lord will consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming. Ide-destroy daw siya ng Panginoong Jesus, itong Antichrist na ito. Even him, itong Antichrist, the first beast, whose coming is after the working of Satan. Ang pagdating daw niya ay parang gawa ni Satanas, with all power and signs and lying wonders. Magpapababa siya ng apoy mula sa langit sa pamamagitan ng kanyang false prophet. And with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they receive not the love of the truth, that they might be saved. Maliwanag po yun. And for this cause, God shall send them strong delusion that they should believe a lie. Maliwanag po ang sinabi ng salita ng Lord. He as God, seated in the temple of God, and showing himself that he is God. I-declare niya ang sarili niya na siya ang Diyos. At yun ang ikukrusada nitong false prophet, yung pangalawang beast. Iikot siya sa mundo, ipapakilala niya na ang unang halimaw, ito ang Diyos. Kailangan sambahin siya. Kailangan igawa siya ng malaking rebulto. Mga kapatid, katulad ng ginawa ng panahon ni Nebuchadnezzar, kung di ako nagkamali, mga kapatid, nagpagawa siya ng great image.
mga kapatid. Kaya dito po, tingnan natin itong, balik tayo dito sa Revelation 13. Itong ikalawang halimaw. Ito ang ating topic, no? And I beheld another beast coming up out of the earth. Ito yung ibang beast naman to, pangalawa. And he had two horns like a lamb. Meron siyang dalawang sungay. May ibig sabihin ng sungay. And he spake as a dragon. Magsasalita ro siya parang si Satanas. Mapamusong. Mapaglapastangan sa Diyos. Kakalabanin niya ang Diyos. And he exerciseth all the power of the first beast before him. At i-exercise niya, gagamitin niya ang kapangyarihan ng unang halimaw. Ano ang kapangyarihan ng unang halimaw? Si Satan. Ang power ni Satan na sa first beast, ililipat sa kanya ng unang halimaw. Kaya itong second beast, magiging super powerful. Magiging makapangyarihan. Sabi rito, he exercised all the power of the first beast. Lahat ng power niya. Kasi pauupuin niya lang niya sa trono yon. At ipasasamba na lang niya. Wala nang trabaho yon. Hindi na siya hiikot sa mundo. And causeth the earth and them that dwell therein to worship the first beast. Ipasasamba niya sa lahat ng tao ang unang halimaw. And he doeth great wonders, so that he maketh fire come down from heaven in the sight of men. Kaya nga gagawa siya ng himala, nagpapababa raw siya ng apoy mula sa langit sa paningin ng maraming tao, kaya lahat ng tao maniniwala sa kanya. At ipasasamba niya ang unang halimaw, ang leader ng relihiyon para ipasamba niya, mga kapatid. Ang sabi rito, and, ito po, deceiveth them that dwell on the earth. Dinaya niya ang mga nananahan sa lupa by the means of those miracles which he had power to do in the sight of the beast, saying unto them that dwell on the earth, that they should make an image to the beast. Sabi rito, mga kapatid, magpapagawa siya ng higanting rebulto ng unang halimaw at ipasasamba niya sa mga tao. Sabi rito, and he had power, may power siya, to give life unto the image of the beast. That the image of the beast, sabi rito, should both speak and cause as many as would not worship the image of the beast should be killed. Tingnan niyo po, magpapagawa siya ng rebulto ng unang halimaw. At ang sabi, may power siya para bigyan niya ng buhay ang rebultong ito, ang giganting rebulto. At magsasalita at kayang patayin ang mga taong hindi luluhod sa kanya at hindi sasamba sa kanya. Sabi ng Biblia, ito ang gagawin ng ikalawang beast. Magiging mabagsik ito. Mabagsik na general, mga kapatid. Bakit nasabi kong general? Ang second beast, hindi po ito matanda. Ito po'y warrior. Ang gagamitin ng second beast, nireveal ng Panginoong Diyos sa akin, ang second beast ay isang European general. Hindi magmumula sa Israel o Amerika. Pakinggan natin. Buksan natin ang Daniel chapter 7 at unawain po natin mabuti ito, mga kapatid. Maring mabigla tayo, ang second beast magmumula sa Europe. Tingnan po natin. Mga kapatid, tingnan natin, no? Sabi ng Bible, ang unang halimaw ay may 10 sungay. Amen po ba? Yes. May 10 sungay ang first beast. Di ba? At sa gitna ng 10 sungay,
Sino ang 10 sungay? 10 bansa, 10 hari. May corona. 10 authority, mga hari. At sa gitna nila, lumitaw ang little horn. May little horn, maliit na sungay na lumitaw, at yun po ang false prophet. Yun po ang second beast na napakabagsik. May bibig siyang nagsasalita ng kalapastanganan sa Diyos. Kakalabanin niya raw ang Diyos at ang mga saints at ang mga mamamayan sa langit. Pakinggan natin. Nasa Book of Daniel. Hanapin ko lang po. No? Itong, okay. Thank you, Jesus. Dito po sa... Okay. Daniel chapter 7. Babasahin ko po itong maliwanag na sinabi ng Panginoon dito. No? Daniel chapter 7. Okay. Ito ang first beast, no? Di ba yung unang halimaw may 10 sungay, no? Tingnan natin itong 10 sungay. After this I saw in the night vision, chapter 7 beginning verse 7. After this I saw in the night visions, and behold, a fourth beast, dreadful and terrible. Ito po yung first beast sa Revelation 13. Kinumpirmahan ni Prophet Daniel. Mga kapatid, sabi niya, kaya nga, napakalinaw, isipin mo, ilang daang taon, no? Grabe. Napakatagal nito bago ipinanganak si Prophet John the Baptist, John the Beloved, Apostle John, pero pareho yung kanilang vision. Sabi rito, sabi rito, verse 7, I saw the fourth beast, dreadful and terrible, and strong exceedingly, and it had great iron teeth. It devoured and brake in pieces, and stamped the residue with the feet of it. And it was diverse, sabi niya, from all the beasts that were before it. Kakaiba siya. And it had 10 horns. Meron siyang 10 sungay. Ang linaw, parehong-pareho ng vision ni Prophet John o Apostle John. I considered the horns, verse 8. And behold, there came up among them, habang pinagmamasdan niya raw yung 10 sungay, biglang lumitaw sa gitna nila ang isang maliit na sungay. Ulitin ko po. I considered the horns, and behold, there came up, biglang sumulpot, among them. Saan ang galing? Among them. Tandaan niyo po, hindi sa Amerika, hindi sa Israel, among them, sa Europe, mga kapatid. Amen. Dahil ang 10 sungay ay mga bansa sa Europa yan. Nakakampi sa Antichrist, sa first beast. Magiging army niya yan, mga kapatid. Among them, Europe ito, kaya nga yung ikalawang halimaw, hindi siya lumitaw sa dagat. Umahon siya sa lupa. Ano yung lupa? Pag lupa, bansa lang po yan. Pag tubig, karagatan, ibig sabihin nations. Buong mundo ang kanyang impluensya, no? Ang kanyang grabing authority, power. Kinikilala siya, sinasamba siya. Kaya ito, pag sinabing lupa, katulad ng pag sinabi mong the land of Israel, bansa lang yan, Israel lang yan. The land of Canaan, Canaan lang yan. Mga kapatid, kaya itong, pag sinabing sa lupa siya nagmula, sa isang bansa lang siya magmumula. At ang bansang yan, yung salitang among them. Kung saan nagmula ang 10 common market, ang 10 horns, dyan din siya magmumula, Europa. Nireveal ng Panginoon sa akin, mga kapatid, ang Antichrist lumusob sa church, may kasamang mga military, sundalo, na pinakita ng Lord ang general siya. Hindi siya matanda, talagang warrior.
Ang edad niya nasa more or less mga 40 to 50. Talagang ano siya, general. Ang kanyang kasuotan, yung kanyang European, ano siya, European general, yung kanyang uniforme, no? Na bilang sundalo. Kaya magmumula ang second base sa Europe mula sa 10 sungay. Lilitaw siya at pababagsakin niya ang 3 sungay. Ibig sabihin, 3 hari. Dahil ang sungay ay 10 hari, yung 3 hari, 10 kaharian nila o bansa, pababagsakin ng little horn. Dahil sobrang tapang nito, sobrang powerful nito. Sabi ng Biblia, higit siyang matapang kaysa sa mga 10 sungay. Kaya pinabagsak niya ang 3. At siyang gagamitin ng Antichrist para maging kanang kamay niya. Ito po ang mag-execute ng kanyang mga utos. Mabagsik na general at makapangyarihan. Sabi rito. Tuloy ko po ang basa sa little horn. Sabi rito, and there came up among them, no? I considered the horns, yung 10 horns, and behold, there came up among them, sa gitna nila magmumula, another little horn. Kaya doon magmumula sa Europe, ang second beast. Before whom there were 3 of the first horns plucked up by the roots. Tignan nyo, pinabagsak niyang 3 kaharian, 3 bansa. Kaya nga, mababalitaan natin niya sa future, merong magkakaroon ng digmaan sa mga superpower sa Europe, 3 bansa riyan ang pababagsakin ng little horn. Makikilala rin natin yan, mga kapatid. It remains to be seen. It remains to be revealed. I beheld till all the thrones were cast down. Okay, hanggang doon lang muna. Okay, tuloy ko po dito sa verse 11. I beheld then because of the voice of the great words which the horn spake or spoke. I beheld even till the beast was slain. Papatayin ng Panginoon ang beast and his body destroyed and given to the burning flame. Itatapon ng Panginoon sa dagat-dagatang apoy ang katawan ng halimaw o beast. Tuloy ko po. And there was given, dito na tayo sa 20 po, para laktawan natin yan. And all the 10 horns that were in the, and of the 10 horns that were in his head, and of the other which came up, and before whom 3 fell, even of that horn that had eyes and a mouth that spake great things. Kaya ang little horn yan, tao ito. Isang hari, isang general, powerful na general, na magsasalita raw ng kalapastanganan sa Diyos, whose look was more stout. Ayan o. Higit siyang matapang, mabagsik kaysa 10 sungay than his fellows. I beheld, and the same horn made war with the saints. Inulit po. The same horn made war, nakigdigma, nakigyera, with the saints sa church. Napakalinaw. Sino ang saints? Mga kapatiran. Ang lahat ng believer kay Jesus, tinatawag na saints. 1 Corinthians 1:2. And prevailed against them. Naulit po, yung sa book of Revelation 13, he shall make war with the saints and overcome them. Ganon din si Daniel, sabi niya, he shall make war with the saints of God. Sabi rito, and prevailed against them. Tignan nyo. Kaya nga magkakaroon ng Exodus magkakaroon ng lalabas ang mga Kristiyano, pupunta sa kabundukan yan para bigyan sila ng Lord ng pinaka-refuge nila roon.
para hindi sila matatakan ng 666. Dahil ang Antichrist, abala sa mga syudad. Hindi pupunta sa bundok ang Antikristo. Hindi po pupunta. Kaya ang Panginoon, talagang nilagay niya sa puso niya yon. Parang church, ligtas sa kabundukan. Katulad ng Israel, yung 144,000, ililipad ng Diyos sa kabundukan. Sabi ng Book of Revelation, chapter 12. Kaya para daw dilipad sa kabundukan at doon sila pakakainin ng Diyos at inonourishd. Anong ipakakain ng Lord? Spiritual food, the Word of God. Siyempre, pati na po yung material na pagkain, mga kapatid, may provision ng Diyos sa kanyang iglesia para makasurvive sa panahon po ng tribulation period hanggang sa kunin siya ng Lord na perpekto. Bakit kailangan ng purging time? Bakit kailangan ng Lord dalhin sa isang lugar ang church? Kasi pag ang Lord, hindi niya ginawa yon, ang mga Kristiyano, siyempre maraming Kristiyano minsan, kahit Kristiyano na, may pupunta pa sa iba't ibang pasyalan, minsan swimming sa beach, minsan iba-ibang kalayawan, nagagawa pa rin ng ibang Kristiyano. Kaya mga kapatid, pag nag-rapture, alam ng Lord maraming maiiwan. Kaya ito ang paraan ng Lord. Pag nag-uumusig na ang Antichrist, kinalaban na ang church, lahat ng Kristiyano magigising. Magkakaisa yan. At wala nang magpapalamig-lamig. Ay, sasama na ako sa Goshen. O kayong ayaw pumunta sa Goshen, bahala kayo riyan. Magpatata kayo ng 666. Hindi pwedeng hindi sasama yan. Hanggat may time tayo, hanggat magagamit natin yung mga sasakyan natin, pumunta na tayo sa Goshen, sa ganitong kabundukan. Huwag nating i-reveal kung saan yon. At pagkatapos po, yon, safe sila ron. Hanggang sa pagdating ng Lord, perpekto. Sabi ng Lord, dadaling ko kayo sa kabundukan upang inourish, sabi ng Lord. Inourish, ibig sabihin, pakainin, palaguin, i-reveal lahat ng dapat nilang malaman, at i-perfect. Amen. Kaya nga sabi ng Lord, sa huling panahon, ang mga banal lalong magpapakabanal. Amen? Meron pa bang mga Kristiyanong magpapalamig-lamig doon? Wala na po. Pag alam na nila nandiyan na ang Antichrist, nagtatatak na ng 666, may mga checkpoints, matatakot yan. Kahit maglakad yan, maglalakad yan, papuntang Goshen. Amen? Kaya mga kapatid, para hanapin ang mga Kristiyano kung saan sila nagtitipon. Kaya mga kapatid, ito isang revelation ng Diyos sa iglesia, sa church, na sinishare ko sa ibang pastors. Para sila rin magkaroon ng idea pagdating ng panahon, alam nila ang kanilang gagawin, mga kapatid. Kaya mahalaga po ito. Hindi habang panahon, nasa lugar tayo ng church o ng mga sambahan natin o simbahan natin. Darating ang panahon, matutupad ang sinabi ni Jesus. Kailangan natin ng lugar na malayo sa Antichrist na pwedeng magtanim ang mga Kristiyano. Kaya ang Lord nagbigay ng type and shadow sa Bible. Si Joseph nag-ipon ng pagkain ng 7 years. Para sa dating ng 7 years, simbolo ng 7 years peace covenant ng Antichrist. Maghahari ang Antichrist. Walang makakabili sa mga groceries, sa mga supermarket, kung wala kang tatak na 666. Kaya nga, ang mga Kristiyano, mapipilitang magtanim ng iba't ibang produkto sa, alam niyo na, no? Sa kabundukan na may tubig. Napakaganda mga kapatid. Kaya nga, ito po, nung isang araw, meron kaming pinapasyalan na binebentang lupa sa, kaya lang malapit lang dito, parting Tarlac lang, 700 hectares. Binebenta ng mga ITAS na 20 million pesos. Napakamura, 20 million pesos. Kaya lang, medyo malapit sa Clark Air Base. Medyo delikado po yun, no? Kasi kung bobomba ang China ng nuclear, titirahin niya ang Clark. Malapit doon ang Clark. Kaya kailangan po malayo sa mga base militar. Kaya mga kapatid, ito po, sinishare ko lang po ito para alam lang natin ang sinabi ng banal na kasulatan. Kaya yung second beast, hindi magmumula sa Amerika, hindi magmumula sa Israel. Ang linaw, among them, magmumula sa lugar ng 10 sungay, Europa. At ito po isang makapangyarihang European general
pinakita na po sa amin ng Diyos sa vision. Pumunta ang European General na yan, kasama ang kanyang mga sundalo. Ang sabi sa amin sa church, tinuro ang church, sabi niya sa amin, 30 minutes na lang, sabi niya sa amin, 30 minutes na lang, kami na ang maghahari sa mundo. Napaka-talinhaga. Alam niyo ba ang 30 minutes? Hindi oras ng tao yon, oras ng Diyos. Alam nating lahat ng 1,000 years sa atin, 1,000 years sa tao, ay 1 day sa Lord. E paano ang 30 years? O 30 minutes? 30 minutes na lang, kami nang maghahari sa mundo. Ang 30 minutes, pinakompute ko kay Brother Dan noon, siguro, more or less meron ng mga 10 taon, sabi niya, mga 30 years, Pastor, sabi niya mga 30 years, ang 30 minutes. At parang tumutugma. Sabi ng United Nations, ang Euphrates River natutuyo na. 70% tuyo na, 30% na lang ang tubig. Ang sabi nila, tinatansya nila, by the year 2040, tuyong-tuyo na ang Euphrates River. Ang Euphrates River, yan po ang dadaanan ng mga hari sa silangan. Diyan dadaan ang 200 million soldiers para lumusob sa Israel kasama ng Russia at ng Antichrist, mga kapatid. Kaya ang army ng China, North Korea, India, Japan at iba pa, magmumula yan sa east, dito sa Asia. At dadaan daw sila sa Euphrates River na matutuyo. Pagbuhos ng Lord ng ika-6 na mangkok ng galit ng Diyos, yung salot, matutuyo ang Euphrates River para ihanda ang 200 million soldiers. Diyan dadaan. At ang papatayin nila ay 1/3 ng population ng mundo ang papatayin ng army ng Antichrist. Sipin mo, 1/3? Ilang tao ba meron sa ang mundo ngayon? May 8 billion. Kaya ang mamamatay sa mga army ito na 200 million soldiers, military, ang papatayin nila mahigit 2 billion katao. Papatayin ng mga army ng Antichrist. Kaya mga kapatid, ito napakalinaw nito. Kaya mga kapatid, malapit na. Sabi ng United Nations 2040, matutuyo na. Ilang taon na tayo ngayon? 2026. 14 taon na lang, 14 years na lang, 2040 na. Ang pagtuyo ng Euphrates River, tapos na po ang rapture noon. Yun na po ang Armageddon. Yun ang final battle between good and evil. God versus Satan. Kaya mga kapatid, ibig sabihin, tapos na ang rapture noon. Kaya nga, maikli na lang ang panahon. Kung titingnan mo, kung 14 years, o baka maglalaro sa 10 years. Anong gagawin mo sa 10 years? Kung, halimbawa, nag-rapture ng 10 years, hindi natin sinasabing magra-rapture, no? Halimbawa lang. Anong gagawin mo sa 10 years? Hindi pa ba tayo maglilingkod sa Diyos? Hindi pa ba tayo gagawa ng mabuti sa Panginoon? Hindi pa ba tayo magtatapat sa Diyos, mga kapatid? Kaya, mga kapatid, mangaral na po tayo, panahon na para i-spread ang gospel. Maikli na lang ang panahon. Nandyan na po ang paghahanda ng Amerika laban sa Russia. Russia, China, naghahanda ng mga bansa sa nuclear war o World War III. Kaya mga kapatid, malapit na talaga. Kaya tama yung estimate ng United Nations. More or less 14 years. Pati na yung revelation ng Lord sa amin, 30 minutes na lang, lahat yan may ibig sabihin. Binibigyan tayo ng Diyos ng mga babala, ng mga idea kung anong dapat natin gawin. Kaya mga kapatid, maganda na po yung nakahanda tayo. Hindi na kailangan ninyong paisi-isi ng paglilingkod. Wala po yan. Ang daming pastor nagyaya sa akin na mamasyal sa ibang bansa. Libre pasahe sa eroplano. Mga kapatid, tinanggihan ko. Sabi ko, pasensya na po kayo. Napaka-busy namin. Araw-araw may gawain kami. Araw-araw nangangaral kami. Kaya may panahon dyan, sabi ko. Maaaring ang Panginoon ang magtatakda niyan. Pero ngayon, hindi ko napipil yung pumasyal sa Amerika. Sa Amerika lang, mga kapatid. Niyayaya kaming pumasyal sa Amerika. Itutur kami ron. Pero hindi ako nagpaunlak. Tapos sa Thailand,
sa iba-ibang bansa, pero sayang lang po yung panahon, mga kapatid. Ang nakikita po, mas masaya pa ako pag nasa gawain ng Panginoon. Nakikita ko ang Diyos nagliligtas, yung mga tupa, lumalago, parang mas masaya pa yun para sa akin. Niyaya ko ilang beses akong niyaya. Hong Kong, mamasyal lang po. Hindi po ako nagpaunlak. Sa Boracay, ay di sa bansa natin. Sabi ko, kayo na lang. Alam ko na yung lugar ng Boracay. Alam ko na yan, nakikita ko naman sa YouTube, no? Nakikita ko sa Facebook, sa YouTube. Kaya mga kapatid, sabi ko, may panahon dyan siguro, pagdating ng panahon. Kaya, purihin po ang Panginoon. Ito po ang sinasabi ng Bible sa dalawang beasts sa Revelation 13. Panghuli, babasahin ko po itong sinabi ng siguro hindi pa tapos itong Revelation, itong Daniel 7, no? Kaya nga sabi rito, makikidigma siya sa mga saints and prevailed against them. Kaya nga dahil ang mga Kristiyano, walang laban, tatakas yan sa kabundukan. Magre-reveal ang Lord. Kayong nasa syudad, tumakas kayo sa bundok para hindi kayo matatakan ng 666. Okay? Sabi pa rito sa verse 24, and the 10 horns out of his kingdom, this kingdom, are 10 kings that shall arise, and another shall rise after them, and he shall be diverse from the first, and he shall subdue 3 kings. Pababagsakin niyang 3 bansa. Mabagsik itong little horn, itong second beast, o tinatawag na the false prophet. Ang unang halimaw sa Revelation 13, yun po ang the Antichrist. The Antichrist. Yun ang first beast, o tinatawag na the beast. The beast, o the Antichrist. Yung pangalawang beast, para malaman po natin yung termino niya, no? Ang tawag naman sa second beast, the false prophet. Amen. The false prophet. Pag sinabi ng Bible, the beast, yun ang unang halimaw. Yung nagpapanggap na Diyos. Pag sinabing the Antichrist, yun ang unang halimaw, nagpapanggap na Diyos. Pag sinabing the false prophet, yun ang pangalawang beast. Yung kanang kamay at utusan ng unang halimaw. Okay? Servant yan ng unang halimaw. Okay. Sabi rito, and he shall speak great words against the Most High. Itong little horn, itong pangalawang halimaw, mapamusong, napakalapastangan. Magsasalita siya ng great words against God, against the Most High God. Kakalabanin niya ang Diyos. Lalapastanganan niya ang Diyos. And shall wear out the saints of the Most High. O tingnan niyo, shall wear out the saints. Pahihirapan niya ang mga saints, ang mga Kristiyano. Ibig sabihin, uusigin niya, i-discriminate niya, wag tanggapin sa mga supermarket. Hindi makakapasok sa school, hindi makakasakay ng eroplano kung walang tatak na 666. Uusigin niya. Kaya sabi niya, he shall wear out the saints of the Most High, and they shall be given unto his hand until a time, pakinggan niyo po, until a time and times and the dividing of times. Of time. Anong ibig sabihin nito? Maghahari daw ang Antichrist at bibigyan siya ng power ng Diyos sa mundong ito until a time, 1 year. And times, plus 2 years. 2 years ang times. And the dividing of time, kalahati ng time, half year. Kaya 3.5 year. Maliwanag po ito. Ito ang mystery dito. A time, 1 year, and times 2 years, 3 years, and a dividing of time, 3.5 year. Ganun maghahari ang Antichrist. 42 months. Nagkakatugma sila ng Revelation 13. Power was given unto him to continue 42 months. Kaya, yan po ang ikalawang halimaw. Sabi rito, but judgment shall sit, and they shall take away his dominion. Ngunit darating ang Panginoon sa Armageddon para wasakin sila at itapon sa dagat-dagatang apoy ang Antichrist o beast at ang false prophet. At itatapon sila sa dagat-dagatang apoy. Doon na sila hatulan.
and take away his dominion. Aalisin ang kanilang paghahari sa mundo to consume and to destroy it unto the end. And the kingdom and dominion and the greatness of the kingdom under the whole heaven shall be given to the people of the saints of the Most High God, whose kingdom is an everlasting kingdom, and all dominions shall serve and obey Him. Praise the Lord! Ito ang maganda. Ang kaharian daw ng Antichrist at ang buong mundo, ibibigay ng Diyos sa mga Kristiyano, sa church. Amen! At ang kaharian yan ay walang hanggan. Hindi na matatapos kailanpaman. Praise the Lord! Napakaganda nitong, kaya lang ito po, may konting tribulation talaga. Kaya nga hanggang ngayon, mula ngayon, ang Lord, pinapatatag na tayo, kaya nga may mga pagsubok para lalo tayong tumatag at maging handa sa panahong yaon. Mga kapatid, kaya nangako naman ng Lord, sabi niya, kayong nananalig kay Kristo, walang isa mang buhok ninyo ang mapapahamak. Sa panahon ng inyong tribulation, hawak ninyo ang inyong buhay, sabi ng Lord. Di ba mga kapatid? Hawak daw natin ang ating buhay. Ibig sabihin, hindi tayo pababayaan ng Lord na, yun nga po, no? Mamatay sa tribulation. Hawak ninyo ang inyong buhay, sabi ng Lord. Kaya, last, dito lang po tayo. Tapusin na natin Revelation 13 bago tayo manalangin. Kasi po, mahirap yung medyo bitin ito eh. Second beast. He exercised it, no? And he deceived them that dwell on the earth by those miracles which he had power to do in the sight of the beast, saying to them that dwell on the earth that they should make an image to the beast which had a wound by a sword and did live. And he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. Bibigyan niya ng buhay ang larawan. Kaya pag may nabalitaan kayong mga rebultong nagsasalita, hindi Diyos ang nagpapasalita riyan. Si Satanas ang nagpapasalita sa mga rebultong yan. Marami na akong nabalitaan ganyan. Rebulto nagsasalita. Humihingi ng cake. Humihingi po ng ice cream. Nagsasalita talaga. Alam niyo po, demonyo ang nasa rebultong yon. Hindi po ang Diyos. Nasa Bible. Ang magpapakilo sa rebulto ang diablo. Bibigyan niya ng buhay ang larawan. At pwede niyang patayin ang hindi luluhod sa kanyang harapan. Ang hindi sasamba. Malinaw po. And he caused all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads. Lahat ng tao sa pilitang pinatatakan ng halimaw, ikalawang halimaw, ang lahat ng tao sa kanang kamay at noo. Sabi rito, magtatatak ang ikalawang halimaw, mga kapatid, ng 666 sa noo at kanang kamay. And that no man might buy or sell, save he that had the mark, or the name of the beast, or the number of his name. At sabi nito, hindi ka pwedeng bumili sa grocery, supermarket, kung wala kang tatak na 666 sa noo o kanang kamay. Ang 666 ay number ni Satanas. Number ng lingkod ni Satan, yung lingkod niya na beast. Leader ng relihiyon na humahawak sa inscription na Vicarious Filii Dei. Mga kapatid, ito po, nakakamangha, no? Pero totoo. Sabi ng Lord, makikilala niyo siya sa pamamagitan ng verse 18. Here is wisdom. Let him that has understanding count the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is 600, 636. Pag sinabing 60, a score means 20. Amen? 1 score means 20. 2 score means 40. 3 score means 60. Kaya ang 600, 3 score, 66. Ang linaw, oh. And ito po, maliwanag po ito. Sabi rito, makikilala nyo sa pamamagitan ng talino. Bilangin nyo ang pangalan ng taong yan, makikita nyo ang lilitaw 666.
Alam niyo ba yung corona po na ginagamit ng leader ng relihiyon? Merong inscription yan na Roman inscription po. Ang nakalagay doon, Vicarius Filii Dei. Vicarius Filii Dei. I-compute mo po yan sa Roman numeral, ang I ay 1, ang V ay 5, lahat po. Ang kalalabasan po ay 666. Walang bawas, walang kulang, mga kapatid. Kaya nga pinakikilala ng Lord, sabi rito, verse 18, Revelation 13. Makikilala nyo kung sino ang beast na ito sa kanyang number. I-compute mo. Kaya nga kailangan ng wisdom para i-compute mo. At ang lilitaw at ang number ng taong yan ay 666 o 666. Kaya kung meron pong nagtatatak ng 66 o anumang tatak, kasi pag-aralan natin ito, ano bang number, ano bang tatak yan? Sabi ng iba. May nagsabi sa internet, sabi nila, yan daw microchips. Sabi ko sa nila nakuha itong idea ito. Alam niyo mga kapatid, i-reveal ng Lord yan sa takdang panahon. Huwag po tayong gagawa ng mga haka-haka ngayon kasi yan ang haka-haka ng mga matatalinong tao at sinasabi nila na ganun nga, ano? Hindi sinasabi ng Bible na microchips, no? Sabi naman ng iba, sabi naman ni yung isa, si Sado, sabi niya, ito raw maaring maliit na tato na nilalagay yan. Puro haka-haka yan. Mga kapatid, kapag may nagtatatak na po, kahit nagbibigay ng relief, isang kabang bigas, pero pagkatapos tatatakan ka sa noo, kanang kamay, mag-ingat kayo. Huwag kayong tatanggap. Huwag kayong magpapatatak sa noo at kanang kamay. Yan ang sabi ng Bible, mga kapatid. Ihahayag ng Lord yan bago siya dumating. Kapag panahon na ng tatakan, makikita nating lahat yan. Sa ngayon, huwag po tayong gagawa ng anumang haka-haka. Tulad ng iba, sabi naman ng iba, ito raw yung mga barcode na mga pagguhit-guhit na animata yun o barcode. Mga kapatid, hindi rin po ganon. Yung iba naman, parang logo, yung may mga parang may 3 6 na nakasulat, ganon daw ang tatak ng Antichrist. Puro haka-haka po yan. Huwag po tayong gagawa ng anumang bagay na hindi ni-reveal ng Diyos sa atin. Nakakatakot yon. Kailangan ng iaral lang natin yung personal na ni-reveal ng Diyos sa atin, tulad sa amin, ni-reveal ng Lord sa akin itong Antichrist, kung sino. Ito po napakalinaw. Pinakita pa ng Lord sa vision, sa dreams. Kaya mga kapatid, malinaw po ito mga kapatid. Kaya, kasi lahat ng aral natin, is pananagutan natin niya sa judgment. Iaharap natin niya sa pag-uukom, no? Sa judgment, lahat tayo magsusulit. Kaya dyan po ako takot. Kaya hindi ako nangangaral ng hindi ako sigurado. Kung hindi ni-reveal ng Lord, hindi ko po i-share. Kasi may pananagutan tayo. Bawat letra, bawat salita na ating binabanggit, kailangan biblical. Amen po ba? Kaya mga kapatid ng mga baguhan, magpatuloy po kayo. Kapag kayo na kay Kristo, naglilingkod ka sa Panginoon, wala po kayong takot. Sapagat ang church, iingatan ng Diyos. Lahat ng mga anak niya, may proteksyon sa Panginoon sa last days. Sabi ng Lord, iingatan niya tayo laban sa Antichrist. Kahit sa panahon ng pakikibaka, mga kapatid. Kaya yan po ang sinasabi ng Panginoon sa dalawang beast sa Revelation 13. Huwag po kayong maniwala na ang Antichrist magmumula sa Amerika. Maaring maraming masasamang tao sa Amerika, pero hindi dyan magmumula ang Antichrist. Hindi rin po sa Israel. Tulad ng narinig ko kanina sa isang preacher sa vlogger, no? Ang Antichrist daw magmumula sa isang tribo ng Israel. Sabi ko, saan kumuha ng idea ang mga taong ito? Mga kapatid, nakakatakot mangaral po nang hindi ni-reveal ng Diyos sa iyo. Pananagutan mo yan. Ang tawag dyan, false prophet. Delikado po yan. Kailangan ng aral natin, yung talagang sigurado ka na ni-reveal ng Diyos sa iyo. Kaya mga kapatid, ito po ang katotohanan. Next meeting, tatalakayin natin ang Babylon the Great Babylon, the mother of harlots. Ito pong Revelation 17, lalo niyong makikilala ang Antichrist pag tinalakay natin ang Babylon the Great.
po, the mystery of Babylon, the mother of harlots. Revelation 17. Basahin niyo po yan sa inyong mga tahanan at next meeting, yan ang topic na tatalakayin po natin. Napaka-interesting po na topic. Marami tayong makikita riyan. Malalaman natin kung ano ang judgment ng Diyos sa pinakamalaking reliyon sa mundo. Anong magiging judgment niya sa Vatican City? Nakahula yan sa Revelation, mga kapatid. Makikita nyo, mabibigla ka kung gaano ka terrible, grabe ang mangyayari na paghatol ng Diyos sa kanila. Dahil sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, dahil sa mga man-made doctrine na pinangaral nila sa tao, mga kapatid, sisingilin sila ng Lord sa last days. Makikita natin lahat yan sa susunod sa Revelation, mga kapatid. Siguro okay na po ito. Manalangin po tayong lahat. Praise the Lord. Okay na po siguro ito. Thank you, Lord. Muli po, inikahit ko lahat ng mga baguhang kapatiran na magpatuloy po kayo. Nandito po ang kapayapaan talaga, nasa Panginoon. Ang tunay na kapayapaan na kay Kristo, mga kapatid. Siya ang prinsipe ng kapayapaan. Inaangkin lang yan ng Antichrist, mga kapatid. Kaya kapag na kay Kristo ka, panatag ka. Kahit may mga kaguluhan sa mundo, panatag tayo, payapa po tayo. Hindi tayo matatakot. Amen? Sapagkat may pangako siya, sabi ng Lord, hindi ko kayo pababayaan, hindi ko kayo iiwanan. At hindi ko kayo pagkukulangin, sabi ni Jesus. Amen? Siya ang ating great provider. Tandaan niyo po, lagi niyong tandaan, the more revelation you get, the more powerful you become. Amen? The more word you get, the more Jesus Christ you become. Yun po ang plano ng Lord sa atin. Manalangin po tayo. Ama sa Panginoon, salamat po sa oras na ito, sa binigay mo po time sa amin. Na-share na namin ang Revelation 13, the two Lamb Beasts of Revelation 13. Na-share na po namin na ang Antichrist hindi Amerika, lalong hindi Israel, kundi ang Antichrist na pangalawa ay magmumula sa Europa, among them. Ama, sa dalayan ko po lahat ng aming mga kapatid na nakarinig, silang lahat po ay, Lord Jesus, patuloy mong palaguin sa kaalaman at karunungan sa iyong mga salita upang sila lalong maging handa sa nalalapit mong pagbabalik. Dinadalayan ko po na patuloy mong pagpalain ng ministry ito upang maraming Kristiyano ang ma-educate, lalong lumago sa revelations, sa mga prophecies, sa mangyayari sa hinaharap, Panginoon. Maraming salamat po. Pagpalain mo lahat ng kapatid namin na nakikinig ngayon mula po sa iba't ibang lugar ng aming bansa. Ganoon din po sa mga kapatid namin sa iba't ibang bansa. Pagpalain mo po silang lahat, ingatan mo silang lahat, at patuloy mo rin silang pakainin sa pamamagitan ng programang ito, Panginoon. Aming live streaming. Maraming salamat. In Jesus' mighty name, Lord, I pray. Pagpalain mo rin ang pamilyang ito na nagbukas ng pinto para po sa iyong banal na gawain sa aming live streaming. Pagpalain mo lahat ng mga miyembro ng team, ng multimedia team. Pagpalain mo po silang lahat, Panginoon. Ganun din po ang lahat ng mga, Lord, miyembro ng iyong multimedia team, Lord. Ganun din ang iyong buong church. Panginoon, patuloy mong pagpalain at ingatan silang lahat. Lalo na sa gabing ito, bantayan mo sila sa kanilang pagtulog, pamamahinga, ipag-adjust sila at ilayo sa anumang mga masamang panaginip o gawa ng kaaway, Panginoon. At gisingin silang lahat na may pusong mapagsamba sa iyo at mapagpasalamat. Maraming salamat, Lord. Pagpalain mo lahat ng gawain mo sa buong isang linggong darating, Lord God, sa iba't ibang panig ng aming bansa. In Jesus' name, we pray. Amen.